So ang title po ng pag-aaralan natin this evening ay ang kapangyarihan ng spiritual na pagsamba. Kukunin po natin ang ating text mula po sa aklat ng Efeso, chapter 5 verses 18 to 20. Pakinggan niyo pong mabuti. Huwag kayong maglalasing, sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng spirito. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting spiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. So sa gabi pong ito, pag-aaralan natin ang kapangyarihan ng spiritual na pagsamba na makakapagpabago ng ating buhay. Sa mga verses po na binasa natin, tinuturuan po ni Pablo ang mga believers na mag-engage sa tunay na pagsamba, na higit po sa ritual na pagsamba na walang kapangyarihan. At hinihimok po sila na mapuspos ng banal na spirito at laging magpasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual at buong pusong umawit at magpuri sa Panginoon. So may ilang points lang po akong gustong i-share sa inyo. Ang point number 1 po, pagiging puspos ng banal na spirito o pagiging puno ng banal na spirito. Again, basahin po natin yung ating text sa Efeso 5:18 to 19a. Nakasulat, huwag kayong maglalasing, sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng spirito. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. So sa mga verses na ito, ipinapakita po ni Pablo ang kaibahan ng nakakapaminsalang epekto ng paglalasing sa positibong epekto naman ng pagiging puspos ng banal na spirito. Alam naman natin yung alak, meron ng espiritu yan na content, hindi ba? At ito'y nakakasama sa tao. So ang pagiging puspos ng banal na spirito ay nangangahulugan ng pagpapasakop sa control ng Holy Spirit at pagpapatnubay sa ating thoughts, actions, and even our worship. Ang pagpuspos na ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga mananampalataya na mag-engage sa isang makabuluhan at spirit-filled worship na luluwalhati sa ating Diyos. Ang mapuspos po ng banal na spirito ay hindi isang minsanang event lamang, kundi patuloy na pagpapasakop sa gabay at pangunguna ng spirito. At habang tayo patuloy na nagpapasakop sa banal na spirito, tayo makakasamba ng totohanan at nababago nito ang ating buhay espiritual. Sa Galatia chapter 5 verses 22 to 23, mababasa po natin, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Now, sa mga verses na ito, inilalarawan naman po ni Pablo ang transformative work ng Holy Spirit sa buhay ng mga believers. Ginamit niya ang analogy o pagkakatulad sa bunga upang ilarawan ang outward manifestation ng isang buhay na puno o puspos ng Holy Spirit. Ang mga katangiang pong ito na kilala bilang bunga ng Espiritu ay hindi lamang human virtues kundi supernatural na mga katangian na buhat sa indwelling presence ng Holy Spirit. Isa-isahin po natin, halimbawa, ang pag-ibig. Ang pag-ibig na ito ay ang agape kind of love ng ating Diyos. Ito ay hindi makasarili at nagpapakita ng genuine sacrificial concern para sa iba. Sumasalamin po ito sa unconditional love ng Diyos para sa atin na dapat nagmo-motivate sa atin na totohanan na mahalin ang ating kapwa. Ikalawa, yung kagalakan. Ang kagalakan po ay na ito ay hindi nakadepende sa kalagayan ng mga bagay-bagay sa ating circumstances, kundi sa malalim na pagtitiwala sa kabutihan at dakilang kapangyarihan ng ating Diyos. Ito po yung kagalakang tumatagos sa buhay ng isang Kristiyano sa kabila ng mga pagsubok at mga hamon. Ang ikatlo po ay yung kapayapaan. Ito'y hindi kayang maunawaan ng tao. Ang kapayapaang tinutukoy dito. At siyang mag-iingat sa ating puso at pag-iisip dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang ikaapat, pagtsatsaga. Ito'y ang kakayahang magtiis sa gitna ng mga pagsubok nang hindi nawawalan ng pananampalataya o nawawalan ng kahinahunan. Ito'y lumalarawan po sa enduring patience ng Diyos sa atin. Ang isa pa, kabaitan. Ito po ipinapakita sa pamamagitan ng acts of compassion at consideration sa iba. At lumalarawan po sa pusong malambot ng Diyos, yung kanyang gentle heart. Ang susunod, kabutihan. Ito po'y sumasaklaw sa ating moral excellence at lumalarawan po sa karakter ng Diyos at sa kanyang pagnanais na gumawa tayo ng mabuti. Ang susunod, katapatan.
Ito naman po ay tumutukoy sa katatagan at devotion sa ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. At sumasalamin po ito sa hindi nagbabago o nagmamaliw na katapatan ng Diyos sa atin. Next, kahinahunan. Ito'y tumutukoy sa kababaang loob, exemplifying strength under control at lumalarawan po sa attitude ni Kristo Jesus. At yung last, pagpipigil sa sarili. Ito po yung kakayahang pamahalaan ng kagustuhan ng tao dahil sa kapangyarihang bigay ng Holy Spirit at nagpapakita po ng disiplina sa lahat ng larangan ng buhay. Now, let's go to point number 2. Buong pusong pag-awit at pagpupuri sa Panginoon. Balikan po natin yung ating text. Efeso 5:19b, nakasulat po, sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Now, binibigyan naman ng diin ni Pablo na ang spiritual na pagsamba ay may kinalaman po sa buong pusong pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. At ini-encourage niya ang mga mananampalataya na umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual bilang pagbibigay galang at pagluluwalhati sa ating Panginoon. Ang ganito pong klase ng pagsamba ay hindi lamang po musical exercises, kundi mga pagkakataon para i-declare ang kabutihan ng ating Diyos, ipagpatotoo ang kanyang katapatan at itaas po ang kanyang pangalan. Ang pag-awit po ng buong puso ay lumalarawan sa panloob na pagbabago na nag-ugat sa pagpapasalamat. Kaya pag tayo po'y aawit sa Panginoon, tsakin po natin na tayo umaawit ng buong puso. Hindi lamang nguso ang gamit po natin. Now, habang pinagyayaman natin ang lifestyle of thanksgiving through worship, mararanasan po natin ang mas malalim na relasyon sa Diyos at pagtaas ng ating kamalayan sa presence ng Diyos. Sa Colossus chapter 3 verse 16 po nakasulat, ang salita ni Kristo ay hayaan yung lubusang manatili sa inyong puso. Turuan at nyo at pagpaalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Paulit-ulit po nating nababasa yung mga katagang yan, yung buong puso umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Ang verse po na ito ay nagbibigay ng malalim na patnubay o gabay para sa buhay Kristiyano. Binibigyan din ito ang kahalagan po na hayaan nating lubusang manatili ang salita ni Kristo sa ating puso. Tayo po hinihikayat ni Pablo na hayaan ang mensahe tungkol kay Kristo, kabilang po ang kanyang mga turo, yung kanyang buhay, yung kanyang kamatayan, yung kanyang muling pagkabuhay, maging yung kanyang muling pagbabalik, at ang kanyang pagliligtas sa atin to fully saturate our lives. Nangangahulugan po ito ng ating pagbababad sa salita po ng Diyos, pagbababad sa presensya ng Diyos. Bilang mga Kristiyano, kailangan nating iayon ang ating isip, ang ating salita at gawa sa katotohanan kung sino ba talaga si Kristo at kung anong ginawa niya para sa atin. Ikalawa, pagtuturo at pagpapaalaala ng may buong karunungan. Pinapayuhan naman po tayo dito ni Pablo na gamitin ang karunungang kaloob ng Diyos sa pagtuturo at pagpapaalala sa isa't isa. Kabilang po dito ang pagbabahagi ng biblical truths, pagbibigay ng mga spiritual na gabay, at pagtulong sa kapwa ng mananampalataya na lumago sa kanilang pagkaunawa at pagsasabuhay ng mabuting balita. Habang lumalalim tayo sa pagkakaunawa ng mensahe ni Kristo, tayo po ini-equip na tulungan ang iba sa kanilang spiritual na paglalakbay. Tandaan natin, meron talaga tayong role sa body of Christ. Now, ikatlo, buong pusong pag-awit ng may pagpapasalamat sa Diyos. Ang verse po na ito ay humihimok sa atin na buong puso tayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Lubayan na po natin yung pag-awit ng mga secular songs, especially kapag ito naman ay talagang hindi nagbibigay ng magandang mensahe para sa atin, ganun din sa mga tagapakinig natin. Actually, mas magandang sanayin na natin ang ating mga sarili na talagang inaawit natin ay yung mga makalangit na awitin lamang. Ano po? Now, point number 3, mga kapatid, pamumuhay ng may pagpapasalamat. Kailan ka huli nagpasalamat sa Diyos, kapatid kaibigan? Basahin natin ang nakasulat sa Efeso 5:20. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Bilang pagtatapos po ni Pablo, hinihikayat niya ang mga mananampalataya na laging magpasalamat sa Diyos. Ang tunay na pagsamba ay hindi limitado sa loob ng church lamang. Ito po ay extended maging sa labas ng church. So anuman ang kalagayan,
Tayo tinawag para magbigay ng pasasalamat sa Diyos sa kanyang masaganang pagpapala at pangangalaga sa ating buhay. Ang pagkakaroon po ng lifestyle of worship and thanksgiving ay nagpapalago sa ating spiritual na buhay at nagbibigay po ng katatagan sa harap ng mga pagsubok. Ito'y pagkilala at pagtitiwala sa kapangyarihan ng ating Diyos. Atin pong basahin na nakasulat po sa unang Thessalonica chapter 5 verses 16 to 18. Magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Now, sa mga verses po na ito, pinapayuhan tayo ni Pablo, tayong lahat na mananampalataya, na pagyamanin ang pamumuhay na mayroong kagalakan, mayroong panalangin at pagpapasalamat. Ang mga katangian pong ito ay hindi nakabatay sa external situations, kundi nakaangkla sa relasyon ng mananampalataya, ikaw at ako, kay Kristo. So bigyan natin ng pansin yung magalak kang lagi. Tayo po hinihimok na panatilihin ang spirit of joy, anuman ang ating situation, at magalak sa pag-asa at kaligtasang natanggap natin kay Jesus. Ikalawa, manalangin lagi. Ang panalangin ay mahalaga sa pagpapanatili ng ating communication sa Diyos at sa paghahanap ng kanyang patnubay o gabay at provision sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At ang ikatlo, magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Kailan ka nagpapasalamat sa Diyos? Kapag ka nabibiyayaan ka lang ba? Kapag ka maganda bang situation mo? Kapag ka may pera ka? Kapag wala bang may sakit sa inyo lamang? Kapatid, tandaan mo, ang pagpapasalamat ay hindi lamang kung tayo nasa mabuting kalagayan, kundi maging sa gitna ng mga pagsubok. Ito'y pagkilala at pagtitiwala sa kapangyarihan at katapatan ng ating Diyos sa atin. Now, habang minemeditate po natin ang transformative power of spiritual worship na naka-outline po sa Efeso 5:19 to 20, tayo'y tumugon sa mga paraang katulad nito. Nasain natin ang pagpuspos ng banal na spirito sa ating buhay. Araw-araw po tayong magpasakop sa leading ng Holy Spirit. Hayaan nating patnubayan niya tayo sa ating pagsamba at baguhin niya ang ating puso. Ikalawa, mag-engage po tayo sa tunay na pagsamba. Sumamba tayo ng merong sinseridad, paggalang at pagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan po ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. At ikatlo, linangin natin, i-develop natin ang ugali ng pagpapasalamat. Magpasalamat po tayo sa lahat ng pagkakataon. I-acknowledge natin ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating buhay. I-commit po natin ang ating sarili to a life of spiritual worship at hayaan nating patuloy tayong mabago at mas mapalapit sa Diyos. Mas lumalim pa ang ating pakikipagrelasyon sa Kanya to our true worship. Ang buhay po nawa natin ay maging patotoo at tunay na pagsamba at pagpapasalamat na magbibigay ng karangalan kay Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen and amen. Glory to God.